25% per annum year-end promo ng CIMB. Magkano kaya ang magiging interest income mo? Ang sabi ng CIMB, eligible daw ang lahat ng may GSave and AppSave account sa kanilang CIMB app at GSave naman sa GCash. November 1 hanggang December 31, 2024 lamang ang promo na ito. Para ito sa mga new and existing customers na ng CIMB. So sabi dito, 3.5% daw agad ang kikitain ng lahat ng magiging balances natin at no cap iyan. Kung magdadagdag ka naman daw ng annual daily balances mo na higit 1,000 pesos, 2% naman daw ang madadagdag dun sa growth ng ADB mo. Kung mag-grow naman daw ang iyong average daily balance ng 5,000 pesos, 4.5% per annum naman. Kung mag-grow naman yan ng worth 10,000 pesos, 6.5% per annum naman. At kung mag-grow naman ang savings mo or average daily balance mo ng at least 50,000 pesos, 8.5% per annum naman. Wala ding cap yan mga kapeso, kaya pwedeng higit sa 50,000 ang i-deposit mo para kumita ka ng total na 25% per annum sa CIMB promo na ito. Gumawa na tayo ngayon ng mga sample computation kung magkano nga ba ang kikitain natin sa CIMB ngayong buwan ng November. Ang sabi ng CIMB, kung may 1,000 daw na madadagdag sa iyong average daily balance ngayong November, may additional 2% ka. Sa madadagdag ha, kung 5,000 pesos naman, may additional 4.5%. At kung 10,000, may additional 6.5%. At kung 50,000, may additional na 8.5%. I-compute natin yan ngayon mga kapeso, kung magkano nga ba ang total interest rate na kikitain mo. Kung wala kang idadagdag kapeso, magkakaroon ka ng 3.5%. Kung magdadagdag ka ng higit 1,000 pesos, ang makukuha mo ay 3.5% plus 2% or 5.5% sa inilago ng iyong pera ngayong November. Kung 5,000 pesos naman ang madadagdag ka peso, yan ay 3.5% plus 2% plus 4.5%. Or ang total na makukuha mo naman ay 10%. I-save ko muna ang status ng ating 3.5%. Kung ang balances mo naman daw ay madadagdagan ng 10,000 pesos, 16.5% ang eligibility mo na mag-i-increase ang interest mo sa growth ng iyong average daily balance. Kung 8.5% naman daw ka peso or 50,000 ang madadagdag, 25% ang makukuha mo. Simulan na natin mga kapeso. Sabihin natin na may balances ka sa iyong CIMB account noong nakaraang buwan ng October. Sabihin natin na ang total balances mo nung nakaraang buwan ay 100,000 pesos. Ilalagay natin siya dito. Eligible ngayon yung 100,000 pesos natin sa 3.5%. Bakit 3.5% lamang? Kasi ito na yung balances mo nung nakaraan. Hindi naman ito yung nadagdag ngayong November. Ngayon, magkakaroon tayo ng new deposit para ma-avail natin yung promo ni CIMB. Ilagay natin dito ang new deposit natin ngayong buwan na ito. Sabihin natin na magdi-deposit ka ng worth 1,000 pesos, pero kung gusto mo na mas malaki, halimbawa pinaabot natin ng mga 51,000 pesos. So dito ka sa tier na ito ng 25% mapupunta. Kung 10,000 pesos naman and below, dito sa tier ng 16.5% ka mapupunta. Kung sa tier naman ng 5,000 pesos, sa tier naman ng 10% ka mapupunta. I-compute na natin ngayon ang makukuha mo na interest. Ang number of days in a month natin. Kailan ka ba nag-deposit ng panibagong amount? So, ilagay na natin siya dito sa ating computation. Sabihin natin na nagsimula ka ng November 1, 2024. Hinabol mo talaga.
Ibig sabihin, sa buwan ng November, meron kang 30 days na natitira. So kung dito ka nag-deposit sa November 1, 2024 hanggang November 30, meron kang 30 days. Sabi ni CIMB sa kanilang calendar or number of days nila in a year, ang kanila daw number of days ay 360 days. Hindi siya naka 365. Ganito nila i-compute. So ngayon, makukompute na natin ang ating magiging gross interest income. Sabihin natin na ang magiging gross interest income nung nauna mong deposit or balances mo last month ay 3.5% times 100,000 na deposit natin before times natin sa 30 days. Ilagay natin dito yung 30 days natin. Ilagay natin dito ang 30 days, i-divide naman natin yan sa 360 days in a year. So ilalagay ko dito 30 days dahil nagsimula naman tayo na may deposit na talaga tayo na 100,000 pesos. Ang makukuha mo daw na gross interest or gross interest income sa iyong unang deposit o dun sa panimulang deposit mo ay 291 pesos. Pero yung 51,000 pesos na idineposit mo, ang makukuha niyan ay 25% times 51,000 pesos times 30 days. Divide natin yan ngayon sa 360 days. Ang makukuha mo kapeso, 1,062 pesos. Pero syempre, sa bawat deposit natin, meron tayong final income tax. May share dapat dyan talaga ang government. Ang income tax natin sa mga deposit account ay 20%. So ilalagay natin dito ang 20%. Ibig sabihin, yung net interest income natin na kikitain sa ating total investment ngayong November ay 80% lamang ng 291.67. So, imumultiply ko yan sa 80% kasi may nakuha na 20% para sa tax or 233 pesos. Yung 1,062 mo naman, kikita yan ng 850 pesos. Kaya ang total interest income mo by December 1 na makukuha ay 233 plus 850 pesos. Kaya ang total money mo by December 1 ay 100,000 pesos plus 51 pesos na i-deposit mo plus yung interest na 1,083, 152,083 pesos na ngayon ang magiging total money mo. Sabihin natin ngayon kapeso, wala ka talagang deposit sa CIMB. At naisip mo na magsimula. Ibig sabihin, wala ka pang panimula na amount dito sa CIMB. Pero ang plano mo, yung total na emergency fund mo, ilipat mo muna dito sa CIMB para kumita ka. Sabihin natin kapeso na ang halaga noon ay 500,000 pesos. Kung nagsimula ka ng November 1, 8,333 pesos ang kikitain mo. Kaya yung 500,000 pesos na isinimula mo noong November 1, magiging 508,333 pesos. Paano naman kapeso kung naisip mo na magsimula ngayong November 15? Kasi dun palang ibibigay yung 13th month pay. Okay lang. So, ibig sabihin yan kapeso, ang natitira, November 15 hanggang November 30 ay 16 days na lamang. So, ilalagay natin dito 16 days. Kaya ang makukuha mo naman ay 4,444 pesos. By month kasi ang computation nila ng average daily balance. So sabihin natin kapeso na yung 13th month pay mo, mag-open ka ng CIMB account mo at balak mo yung 13th month pay mo, ilalagay mo dito halimbawa 20,000 pesos. Yung 20,000 pesos mo, kikita siya ng 177. Kung nagsimula ka ng November 1, aba mas maganda kasi 30 days ang panimula mo, 333 pesos din. Aba, pambili mo din yan ng ham ngayong December. At least nakalibre ka dahil lang sa inilipat mo ang iyong deposit amount.
Meron ka pa bang naiisip na amount mga kapeso? Aba, isuggest mo lang dyan below and I will do computation for you. Syempre mga kapeso, sabi natin, what if ituloy ko to hanggang December? Kasi sabi nila, ang promo naman daw ay hanggang December. Pero mga kapeso, itong 20,333 pesos mo, yan yung magiging panimula natin sa buwan ng December. Kaya ililipat lang natin siya sa 20,333. At yung 20,333 mo, 3.5% na lang ang kikitain yan sa December ha. Kasi palaging nag-uumpisa sila or bi-monthly ang computation nila. Kung gusto mo ulit na ma-avail ang 25%, kailangan mo ulit mag-avail dito. Apologies mga kapeso, nagkamali ako. Dapat pala yung 50,000 dito, ililipat ko siya dito kung 20,000 lang. Dito sa 10,000 at 16.5% na lamang ang magiging available para sa'yo. Subukan nating ilipat yan mga kapeso dito sa 30. And same formula lang din naman ang gagamitin natin. So, ang magiging total income mo naman ngayon ay, kung isasumation natin yan mga kapeso, ang magiging total interest income mo dyan ay nagkakahalaga naman ng, ilipat ko lamang dito ang formula, 220 pesos. So, dito ka ngayon papasok sa bracket ng 10,000. Kasi kailangan mong pumasok sa bracket ng 50,000 para ma-avail mo yung 25%. So, sabihin natin ngayon kapeso na magsisimula ka na maghulog ngayong December ng 220,000 pesos. So, itong kinita mo dito plus 20,000 plus 220, ito ngayon yung magiging panimula mo sa December or 20,220. Kaya ang kikitain naman yan ngayon ay 48.75 after tax na yon mga kapeso. Kung ididire-diretso mo ha, kaya yung 20,000 mo nung November 1, magiging 20,268 naman. What if nagkapera ka ngayong December mga kapeso? Bawi-bawi din, baka may mga paluwagan. Sumahod na sa paluwagan. So, sinubukan mo ngayon na ilagay yung sinahod mo ng 50,000 pesos dito. Kaya, yung hulog mo na total na 70,000 pesos, magiging 71,129 by January 1, 2025. Ano mga kapeso? Naaakit ka na rin ba na maghulog o samantalahin ang 25% per annum ng CIMB? Aba, simulan mo na ngayon kapeso kasi umaandar ang oras. 2 buwan lang naman ang deposit na ito.